Sige lang, hihintayin kita dito. Hinalikan muna ako nito ng mabilis na halik sa labi at saka lumabas papuntang dagat kung saan malayo sa akin. Binaliwala ko na lang ito dahil baka nga importante at bawal na may makarinig. Umupo ako sa mahabang sofa habang naghihintay sa kanya. Nasa may bandang counter ang mga receptionist at panay ang tingin sa akin. Nginitian ko lamang sila na kapag kay nagkakasalubong ang aming mga mata. Lumipas pa 5 minuto ay hindi pa rin bumabalik si Caleb, kaya naiinip na ako at naisipan kong tumayo. Naiilang din kasi ako sa panay sulyap sa akin ng 2 babaeng receptionist. Pakiramdam ko tuloy pinag-uusapan nila ako. Lumabas din ako kung saan nagtungo si Caleb. Hindi ko naman matanaw ito. Masyado ring maliwanag ang sikat ng araw kaya hindi ito maaninag ng aking mga mata. Hanggang matanaw ko ang maliit na kubo mula sa kalayuan. Palagay ko isa ito mga cottage. Hindi lang kasi ito iisa. Ngunit malayo ang pagitan ng bawat isa. Hindi ko inindan tama ng araw sa aking balat. Makarating lamang sa cottage na nais kong puntahan. Nasa gitna pa lamang ako nang matanaw ko ang malaking likuran ni Caleb. Napakamaskulado pala ng katawan niya kahit nakatalikod dito. Kinalig na naman ang malanding si ako, lalo na't sumasagi sa isip ko kung paano niyang sambahin ang aking alindog. Ayoko naman siya istorbohin kaya nagtago na lamang muna ako sa poste at bala kong gulatin na lamang ito pagkatapos niya. Ngunit ako ang siyang nagulat sa narinig mula mismo sa kanya. Dude, what do you want me to do? She even insisted that her child was my daughter. But how? Dude, higit kanino man ako lang ang nakakaalam kung anak ko ang batang yun o hindi. Napahigpit ang diin ko sa aking bibig dahil sa aking narinig. Lumihis ako ng daan, pabalik kung saan hindi niya ako matanaw. Kung sakaling lumingon siyang bigla. Tumakbo ako ng mabilis at hindi alam kung saan ako dadiretso. Hindi ako maaaring magpakita sa kanila na ganito ang ayos ko kaya naman pumasok ako sa banyo at sinara ito ng maigi. Saka ko palang pinakawalan ang aking mga hikbi. Nang mabuksan ko na ang gripo at hinayang bumuhos ang tubig. Kasabay ng aking mga luhang tuloy-tuloy na din sa pagpatak. Kaya pala sa tuwing babanggitin ko ang salitang anak ay nag-iiba ang ekspresyon ng kanyang mukha. Yung pala, hindi ito naniniwala sa sinasabi ko. Ayokong umiyak ng todo dito kaya nagpa siya ako maghilamos na lamang at inayos ang sarili. Kailangan ko magpakatatag at lakasan ang aking loob. Hindi ko alam ang lugar na ito kaya hindi ako maaaring tumakas. Maya-maya'y narinig ko ang boss nito sa labas ng pinto nang tawagin ako. Sweetie, nandyan ka ba sa loob? Inayos ko muna ang boses at ang aking muka saka sumagot sa kanya na parang wala ko natuklasan. Oo, nagbanyo lang ako. Lalabas na. Sagot ko. Alright, I'll wait for you here. Huminga ako ng malalim at inarelax pa ang sarili. Kaya mo yan, Jasmine. Para sa anak mo. Kakayanin mo. Pagpapalakas ko pa sa sarili bago tuluyang lumabas. What took you so long? Let's go? Excited na ako makilala ang anak natin. Kung hindi ko lang narinig ang sinabi nito kanina, ay ang saya-saya ko na siguro. Dahil sa wakas, magkakaroon na rin ng tatay ang anak ko. Nagtitimpi lamang ako. Ang sarap niyang sampalin sa muka. Pero hindi ko na lamang ginawa at nginitian na lamang ito ng pilit. Tara na. Hinawakan nito ang kamay ko at dinala sa sasakyan niya. Habang nasa daan ay panay ang kwento niya tungkol sa 2 kaibigan na gaya niya ay mga doktor din. Mga kaibigan pala niya ang kausap kanina. Panay lang ang tango ko at pilit na nakangiti. Kailangan ko itong gawin upang hindi siya makahalata. Baka ikulong niya ako pag nalaman niyang narinig kong lahat. Maaari ko naman patunayan sa kanya na siya ang tatay ng anak ko pero ang pagdudahan niya ako'y yun ang hindi ko matanggap. Ayoko na lang siyang questionin o sumbatan pero buo na din ang desisyon kong hindi ko siya ipakikilala sa anak ko. Higit sa lahat, kinaya ko mag-isa ito noon at kakayanin kong ulit mag-isa kahit na mahal ko pa siya. Caleb, pwede bang bili muna tayo ng gamot sa butika? Medyo masakit kasi ang ulo ko. Dahilan ko nang makarating kami sa bayan. Ganun ba? Sige, ako na lang bibili. Dito ka na lang. Sabi niya nang ihinto ang sasakyan malapit sa tapat ng butika.
Pabalik ako agad, sabi nitong muli. Bago lumabas ay ginawaran na muna niya ako ng halik sa labi kaya lalo ko nasasaktan. Ramdam ko naman na mahal niya ako kahapon at kanina. Ngunit tuluyan ko itong pinagdududahan dahil sa akin narinig. Parang binibiyak ang puso ko at nanigas bigla. Nakatanaw lang ako sa kanya mula dito sa kinaupuan ko at parang ayaw kumilos ng mga paa ko. Gusto ko matras at isama na lang siya pero natuduwag ako. Baka bumigay na naman ako sa simpleng lambing niya lang. Kaya buo na ang desisyon ko. Nang sa palagay ko hindi na niya ako maaaring makita ay siya ding hudyat upang ako'y tuluyan ng lumabas palayo sa kanya. Mabilis akong tumakbo papunta sa terminal pauwi sa Baryo Pag-asa kung saan naghihintay ang anak ko si Jaya. At sakto, may paalis ng jeep kaya nakasakay ako agad. Naging duwag ba ako? Dapat sana hinarap ko siya at kinumpronta, hindi ba? Pero napag-isip-isip kong hindi ko na rin naman siya kailangan. Nabuhay ko nga si Jaya na mag-isa noon. Ngayon pa kaya? Ining, ayos ka lang ba? Kung ano man yung pinagdaraanan mo, ngayon, malalagpasan mo din. Kahit mahirap sa umpisa. Sabi ng lola sa aking harapan. Lalo tuloy ako nalungkot at naalalang bigla si lola ko. Salamat po. Sagot ko na lang sa matanda. Matapos ay pumikit na lamang. Siguro ay nakabalik na si Caleb sa mga oras na ito. Mabuti na lang at nagawa ko pang kunin ang dala kong bag. Kung nagkataon kasi ay malalaman ni Caleb ang address ko sa baryo. Nakalagay kasi ito sa school ID ko. Jasmine? Gulat na tanong ni Ningning. Baby Jaya. Tinakbo ko ang pagitan namin ng anak ko nang matanaw ko sila. Na paano ka? Tanong ni Ningning pagkalapit ko sa kanila. Halata kasi ang pamamaga ng mata ko. Ang susi ng bahay. Doon ko na lang sasabihin. Sagot ko lang sa kanya. Sandali, kukunin ko. Nagmadaling pumasok ang kaibigan ko at kami na may hinintay na lamang siya sa bahay. Nang mabuksan ni Ningning ang loob ng bahay ay saka pa lamang ako nag-iiyak ng malakas habang yakap ang anak kong si Jaya. Sorry baby. Sorry baby ko. Hindi mo na makikilala ang tatay mo. Mahina akong hikbi habang yakap ang aking anak. Ano nangyari sa'yo, Jasmine? Nag-aalalang tanong ni Ningning. Mahabang kwento. Hindi na din niya ako kinulit at naghanda na lang ng pagkain na siyang pinagsaluhan namin. Nang buong maghapon ay nagkulong lamang ako kasama ang aking anak. Naaawa ako sa kanya. Hindi pa nito hahanapin ng ama pero alam kong pagdating ng araw ay itatanong niya din ito sa akin. Mga bandang hapon nang mapatulog ko si Jaya. Siya ding dating ni Martin kaya ikinuwento ko nangyari sa akin sa ilang araw kong pagkawala. Nakikita kong galit sa mga mata ng mga kaibigan ko lalo na kay Martina halatang galit. Tinawagan na rin itong pinsan niya na siyang may-ari ng restaurant na pinagtatrabahuhan ko at sinabing hindi na ako papasok. Sinabi na rin ito na huwag sasabihin ang address ko kung sakaling may maghanap sa akin. Anong plano mo ngayon? Paniguradong hindi ka titigilan ng tatay ni Jaya sa tinutuluyan niyo sa tapat ng university. Tanong ni Martin at Ning sa akin. Isa pa yan sa pinoproblema ko. Siguradong doon ako pupuntahan ni Caleb kung sakaling hanapin niya ako. Hindi ko pa alam pero baka umuwi na yun. Sagot ko lang sa tanong nila. Magtatanong pa sana si Martin na makatanggap ito ng tawag. Kinausap muna niya ito saglit sa labas at pagkapasok ay ibinalita niya at sinabi kung sino ang tumawag. I think that dumb boyfriend of yours wants to go to jail. Nagulat ako sa pagmumurang iyo ni Martin. Unang beses ko din siyang marinig na magsalita ng slang English na aakalain mong American accent. Anong sinasabi mo? Martin? Tanong ni Ningning. Mukhang gets ko na ang ibig sabihin ni Martin. Ipinikit nito ang mga mata at nagpakawala ng buntong hininga saka nagsalita ng medyo kalmado na ito. Unang beses ko nakita si Martin na ganito kaseryoso at galit talaga ito. Sabi ng manager ng condo, may isang lalaki daw doon na nagwawala at hinahanap ka. Hindi ko na hinintay ang iba pang sasabihin ni Martin dahil humiga na ako sa tabi ng aking anak. Ipinikit ko ang mga mata at matutulog na lamang.
Baka kasi biglang magbagong isip ko at bigla na lamang siyang puntahan sa bayan. Dahil sa tindi ng pagod at puyat buhat ng ginawa namin ni Caleb sa resort ay hindi ko na namalayan na napahaba na pala ako ng tulog ko. Tilaok ng manok at bungis-ngis ng anak ko si Jaya ang siyang nagpagising sa akin. Bumangon akong bigla at nakapaagad ang ulo ko dahil sa basang face towel sa akin noo. Good morning, sweetie. Tila tumalo ng puso ko sa nadinig mula kay Martin. Oo nga pala, sweetie din ang tawag nito sa akin pero simula ngayon ayoko nang madinig ang salitang iyon. Martin, ang aga mo yata. Tanong ko habang kumuway sa aking anak na ngayon ko lang napansin na naglalakad na pala. Ilang araw pa lang siyang natutong maglakad. Ani pang muli ni Martin. Naiyak na naman ako muli ng tagumpay na makarating sa akin ng aking anak. Marunong ka nang maglakad, baby? Salamat Martin sa pag-aalaga sa anak ko. Taos puso kong pasasalamat habang yakap-yakap ako ng aking anak. Sinabi ko naman sa iyo na hindi na iba si Jaya sa akin. Parang anak ko na siya at pwedeng maging totoong anak. Makahulugan ang sinabi ngayon ni Martin pero hindi ko na lamang pinansin. Hindi ko kayang ipaasa sa kanya ang responsibilidad na dapat ay ang totoong tatay niya ang gagawa. Ngunit masakit isipin na hindi pala siya kinikilala bilang isang anak. Tama ng drama. Ikaw talaga, paiiyakin mo na naman ang kaibigan ko. Biglang dating ni Ningning na nakasilip mula sa ibaba. Sa iyo, Dining. Sa inyo ng nanay mo. Maraming salamat at hindi niyo ako pinabayaan. Hindi niyo pinabayaan ang anak ko. Pilit kong winaglit sa isipan si Caleb at hindi na rin ako nag-usisa pa sa nangyaring pagwawala ni Caleb sa tinutuluyan namin sa bayan. Mabuti na lang at walang nakaalam kung saan ako nakatira. Lumipas pa ang araw ay pinilit kong maging normal sa akin ang lahat. Inabala ko ang sarili sa paggawa ng mga halamang gamot na siyang itinuro sa akin ni Lola. Nakuha ko rin ang buong sahod ko ng buwan na ito at may kasama pang bonus. Kaya kahit papaano ay makatutulong ito sa amin ng anak ko. Dumating din ang mga kaibigan kong sila Aida, Lorna at Faye at nabanggit din nila na may ilang araw nang umaaligid na lalaki sa kondo. Gwapo daw ito at parang kahawig ni Jaya. Kaya nahulaan nila agad na siya ang tatay kahit hindi ko pa man nasasabi sa kanila. Ang araw ay naging buwan. Oo, lumipas na ang mahigit isang buwan kung pamamalagi sa baryo. Hindi na ako lumabas pa at kumuwala ng mga gamot na siyang dinadala ni Ningning sa bayan at ibinebenta nila Aling Maming at Mang Tonyo. Sadyang may mga mabubuting tao talaga na nakahandang tumulong na walang hinihinging kapalit. Kaya na mag-asawang iyon na itinuring akong anak. Hanggang sa dumating na nga ang kinatatakutan ko. Base sa nararamdaman ko'y ganitong-ganito ang St. Thomas ni Jaya noong ipinagbubuntis ko siya. Palagi ako nahihilo at nasusuka sa umaga. Kaya nakagawa ko ng desisyon na alam ko maintindihan ng mga kaibigan ko. Nay, Tay at Lola, pansamantala po muna ako mawawala. Pangako po babalik ako na may maipagmamalaki na po. Lola, kung nasaan man po kayo, gabayan niyo po ako sa gagawin kong desisyon. 4:00 pa lang na madaling araw kaya medyo madilim pa ang paligid. Iniwan ko saglit ang aking anak sa bahay upang makapagpaalam sa mga magulang ko at kay Lola. Dala ang maliit na bag ay binuhat ko ang aking anak na natutulog pa. Magpapakalayo-layo muna kami upang hindi na makaabala pa sa kanila. Lalong-lalo na kay Ningning at kay Martin. Kailangan ko itaguyod na mag-isa ang mga anak ko at hindi ko ito magagawa kung nakakulong lamang ako sa bahay. Kaya napagdesisyonan kong mag-ibang bayan. Nakausap ko na ang mabait at tagahanga ng lola ko na siyang may-ari ng jeep na binabiyahin nito sa bayan. Siya din na maghahatid sa amin ng anak ko sa aming pupuntahan. Nabanggit nitong may kapatid siyang naninirahan sa kabilang bayan na ilang milya ang layo mula rito. Doon daw ay maaari ako magsimula at magtinda ng aking mga gamot basta masipag lamang ako. Nag-iwan ako ng sulat sa mga kaibigan ko na wag na nila akong hahanapin at nasa mabuti akong kalagayan. Sinabi ko na lang sa kanila na pumunta ako sa tiyahin ko kay Itay para hindi na sila mag-alala pa.
Hindi ako nagpaalam dahil alam kong hindi nila ako papayagan. Lalo na si Martina, inaalok pa akong pakasalan. Kahit hindi daw kami magsama bilang mag-asawa. Kung maaari lamang turuan ng puso, ginawa ko na at ibinaling ang pagtingin kay Martin. Hindi ko man alam kung anong buhay ang haharapin namin ng aking anak na si Jaya at ang bagong miyembro sa aming pamilya, ang aking pangalawang anak na nasa sinapupunan ko ngayon. Gagawin ko naman ang lahat. Mapalaki ko lang sila ng maayos, sa marangyang paraan at higit sa lahat, ang hindi iaasa sa iba ang responsibilidad. Mabait talaga ang Panginoon. Hindi kasi niya kami pinabayaan ng mga anak ko pagdating namin sa ibang bayan. Sa Baryo Mayumi, mas doble ang layo sa bayan kung saan ako nag-aaral at nagtatrabaho. Mas malayo sa piling ni Caleb. Naalala ko si Lola Ingrid ko sa katauhan ni Lola Trining. Ang kapatid ni Mang Tomas na manliligaw ni Lola Ingrid. Gaya ni Lola ko, ayaw na ring umalis ni Lola Trining sa Baryo Mayumi dahil sa masayang alaala nila ng namayapan niyang asawa. Kasama ng anak nitong bunso na pamilyado na din at dahil marunong magpaanak si Lola Trining at midwife naman ang anak nito ay hindi ako nahirapan sa panganganak. Napakabuti sa akin ng Panginoon. Biyernes Santo ngayon, kaya tahimik ang paligid. Walang tindera at tindero sa palengke. Walang Miss Quack version 2.0 na nagtitinda ng mga halamang gamot na siya namin ikinabubuhay magmula nang mapadpad ako sa lugar na ito. Lahat kasi kami ay taimtim na nagdarasal habang nag-aayuno sa espesyal na araw na ito. Umaga pa lang ay nandito na kami ni Lola Trining sa simbahan upang magdasal at magpasalamat. Salamat at hindi niya kami pinabayaang mag-iina. Lola Trining, mauna na po ako sa inyo. Baka nagwawala na si Gio kay Ate Minda. At alam niyo naman po si Gia, bugnutin kung walang internet sa bahay. Paalam ko sa matanda. Magtatanghali na kasi kaya kailangan ko nang umuwi. Iniwan ko ang dalawang anak ko kay Ate Minda. Mabait at sanay sa bata sa Ate Minda. Malalaki na rin kasi ang mga anak niya. Kaya lamang walang internet sa bahay nila kaya paniguradong maiinip ang panganay ko. O sige, maya-maya susunod na din ako. Nauna na akong umuwi at dumiretso sa bahay nila Ate Minda. Malapit lang naman ito sa bahay kung saan kami nakatira. Isa lamang maliit na kubo na ipinahiram sa amin ni Lola Trining. Dito sila nakatira ng asawa niyang namayapa na. Kaya nang dumating kami, lumipat na lamang siya sa bahay ng anak upang doon kami patirahin ng libre. Sabi ko nga'y magbabayad na lamang ako ng buwan ng upa. Ngunit hindi ito pumayag kaya sobrang pasasalamat ko sa kanila. Mom! Tawag sa akin ng anak ko si Gia at patakbo kong sinalubong. Nakaupo ito sa labas at tila inip na inip habang hawak ang tablet na siyang kinalakihan na niyang kasama. Gia, huwag kang tatakbo. Salubong ko sa aking anak. Napakaganda ng anak ko. Habang tumatagal ay lalo siyang gumaganda. Dahil babae ito, kaya ako ang mas kamukha nito. Sige na nga, hati pala kami ni Caleb. Hindi pala mabubuo ng mag-isa ang nilalang. Ay, sumagi na naman sa isip ko kung paano nga ba silang nabuo. Mom, where have you been? Let's go home na po, please. Opo, uuwi na tayo. Nasaan ang kapatid mo? Nagpabuhat ito saka kami pumasok sa loob. Nadatnan ko na naman si Gio na nakahiga sa upuan na nakasalpak ang gatas na iniinom nito. Pasensya na Ate Minda, pinahirapan po ba nila kayo? Lumapit ako sa bunso ko na tinigil ang ginagawa pagkakita sa akin. Hindi naman, nalibang nga ako. Kaya nga lang, yung panganay mo, kanina pa dinudukdok sa akin ang tablet niya. Akala siguro may internet ako dito sa bahay. Pasensya na Ate Minda, kaya nga nauna na ako umuwi kay Lola Trining. Matapos ako magpasalamat ay umuwi na kami ng mga anak ko. Kaya namang lakarin pero sumakay kami ng tricycle. Masyadong maarte kasi itong si Gia. Pagdating namin sa bahay ay nakaabang na nga ang mga kabataan kong customers para sa aming PisoNet. Isa ito sa hanap buhay ko dahil mahina ang signal dito kaya nag-iisip ako ng paraan kung paanong magkakaroon ng internet connection dito sa amin. At mabuti na lang may sapat akong pera noon kaya nagpakabit ako. Malaking tulong ito sa akin lalo na sa anak ko si Gia dahil tahimik lamang ito kapag may pinagkakaabalahan sa pamana sa kanya ng aking mga kaibigan. Naalala ko pa,
3 buwan na ako dito sa lugar nang naisipan ko silang tawagan. Alalang-alala sila noon kahit pa daw nag-iwan ako ng mensahe sa kanila. Lalo na si Marty na pinipilit akong sabihin sa kanya kung nasaan ako. Kaya naisipan ko magpalit ng numero at simula noon wala na akong balita. Ayaw ko ibuhos ni Marty ng buhay niya sa akin. Anong mapapala niya sa babaeng diskrasyada? Baka masira pa ang pangalan ng lola niya nang dahil lang sa akin. Kaya ako nagawa ang desisyon na tuluyang putulin ang komunikasyon sa kanila. Maski kay Ningning, baka sa daldal ng taong yun ay mapilitang sabihin kung nasaan ako. Maraming katanungan ang ipinukol sa akin ng mga kapitbahay ko dito noon, lalo na nang makita nilang lumalaki na ang aking tiyan. Kaya sumagi sa isipan ko noon na hanapin ang pangalan niya sa internet. Dr. Caleb Sandoval. Gusto lang naman kong alamin kung anong meron sa kanya. Sumagi din kasi sa isip ko na puntahan siya noon at ipaako ang responsibilidad. Ngunit isang balitang unang tumambad sa akin pagkabukas ko ng pangalan niya. Ang balitang ikakasal na daw siya. Naroon ang babaeng hindi ko na inalam ang pangalan at ni Caleb na masayang nakangiti habang nakatutok ang kamera. Simula noon, pinilit ko na siyang alisin sa sistema ko at tuluyang kinalimutan. Marahil sa mga araw na ito ay baka may asawa na siya. Ngunit isang masamang balita ang natanggap ko sa doktor ng anak kong si Gio. Medyo mababa daw kasi ang dugo nito kaya kailangan ng mahabang gamutan. Kung hindi raw maagapan ay baka mauwi sa leukemia. At dahil baryo ito, kaya kulang daw sa kagamitan ng lugar na ito upang mapunan ang pangangailangan ng anak ko. Maaari ko naman siyang gawa ng gamot, ngunit masyado pang bata ang anak ko. At ayaw ko magbaka sakali at aaminin kong kailangan ko ng mga espesyalistang doktor. Kaya sumagi sa isip kong puntahan siya sa Maynila. Gusto ko lang naman na tulungan niya ang aking anak. Kahit hindi niya ako iinakan niya, ayos lang sa akin. Kahit lumuhod pa ako at magmakaawa, masigurado ko lamang ang kaligtasan ng aking anak ay kakayanin ko lahat ng ipupukol niya sa akin at kung kinakailangan na patunayan kong siya ang tatay ng mga anak ko gagawin ko. Ganoon siguro kapag ina ka na, hindi mo naiisipin ang sarili mo. Masigurado lamang na nasa maayos ang mga anak mo. Ate Jasmine, kanina pa po ka naming hinihintay. Bakit kailangan niyo pang patayin ang internet niyo? Huhulugan lang naman po. Salubong na tanong sa akin ng makulit na binatilyong nakakaubos ng 50 araw-araw sa pag-i-internet. Mahina din kasi ang signal ng mga telepono dito. Ikaw naman, para ilang oras lang kaming nawala. Siya, ayan na, bubuksan ko na. Lumipas pa ang araw. Napapansin kong namumutla pa rin ang anak kong si Gio. Kahit pinainom ko na siya at pinakain ng mga gulay. Kaya nakapagdesisyon na ako. Na-search ko na rin naman ang ospital kung saan ko maaaring hanapin si Dr. Caleb. Nabigla sila Lola Trining at Ate Minda sa desisyon ko. Pero sinuportahan naman nila ako nang sabihin ko ang kalagayan ng aking anak. Kaya makalipas ang ilang araw, ay nandito na kami ngayon sa loob ng bus, kasalukuyang nasa biyahe. Sandali lang mga anak, ilang oras na lang, darating na tayo sa Maynila. Tugon ko sa akin 2 anak na tila inip na dahil sa tagal ng biniyahe namin mula probinsya. Mom, I'm hungry na po. Reklamo nitong Inglesera kong anak na si Jaya. Dahil siguro sa kapapanood sa YouTube kaya siya natuto ng ganito. Hindi ko naman kinakausap ng Ingles. Kasi kahit ako, hirap magsalita ng spoken dollar na yan. Gia, basta. Kailangan muna natin mag-wait to stop over this bus para kain na, okay? Aroy, dumugo yatang ilong ko sana kung ito. 3 taong gulang pa lamang naman siya pero kung makapagsalita akala mo doktor, palibas ay may pinagmanahan. Okay mom. Isa pa itong kaka-mom niyang tawag sa akin. Ang sabi ko nanay kasi pang mayaman ng mom. Mom? Milk? Dede? Reklamo naman ng bunso kong si Gio. Matutuyuan yata ako ng utak sa mga anak ko. Kala mo mga anak mayaman eh. Sa barong-barong lang naman kami nakatira. But wait, kami lang yata may pisunat sa lugar namin. Kaya itong perang daladala ko, puros barya. Ang bigat tuloy. Wait bunso ko, heto na. Lagyan mo na ng mineral water ang gatas yo. Kailangan ko sanayin itong si Gio na hindi matulad sa atin niya. Kaya ang ini-English ko lang ay simula o dulo. At kung minsan puro Tagalog na. Lalo na pag nagagalit ako.
Ang hirap kayang magalit ka nang hindi tuloy-tuloy dahil lang sa hindi ako no sa Englishing na yan. Siguro ko sa daddy nila, baka magkakaintindihan pa sila. Kaya naman, hinalungkat ko na sa bag ang dala ko mineral water na binili ko lang sa terminal para sa gatas ng bunso ko. Ayoko naman kasing ilabas ang suso ko dito, lalo pa at may kalakihan ito at hindi pa lawlaw. Pero mukhang wala na akong magagawa kung hindi mapadede si Gio sa akin. Mukhang naubos ko pala itong inumin kanina. Ay, Jasmine. Bakit ba tatanga-tanga ka? Mom, what's tatanga-tanga? Hirit naman si Gia na nakaupo sa may dulo sa tabi ng bintana. Nothing, anak. Huwag mo nang understanding. Basta, huwag mo gayahin iyon dahil hindi magandang words ang sinabi ko, okay? Okay, Mom. Kibit balikat lang nitong sagot. Ay, tatanda yata ako agad dahil sa mga anak ko. Pero kung wala sila, baka mag-isa na lamang ako sa buhay. Mom, milk. Ayan na nga ba ang sinasabi ko? Paano ko ba siya mapapadede dito sa loob ng bus? Gayong itong lalaking ito sa harapan ko ay kanina pa sisilip-silip sa amin. Pero kailangan ko na talagang gawin kaya bahala siya dyang manigas. Huwag lamang niyang hahawakan. Ito na, baby Gio. Tinanggal ko ang 3 botones ng suot ko, saka itinaas ang suot na bra sa may kanan bago pinahiga ang anak kong si Gio sa aking kandungan upang makainom na ng milk mula sa akin. Tumahan na nga ito pagkasalpa ko. Gutom ka na ba, Gia? Ito, may biskwit, kainin mo muna. Thank you po, Mom. I love you. I love you din, anak. Kayong dalawa ang buhay ko. Hinalikan ko si Gia at gayon din si Gio na nasa kandungan ko. Matapos pang higit 1 oras ay sa wakas, dumating na rin kami sa Maynila. Dala ang maliit na maleta na siyang aming daladala ay masaya ko itong kinuha nang iabot sa akin ng konduktor. Salamat po, kuya. Walang anuman. Sandali, alam niyo na ba kung saan kayo pupunta? Mukhang bagong salta lang kayo dito sa Maynila at kasama pa ang mga anak mo. Nag-aalalang tanong sa akin ni kuya. Opo, alam ko naman ang address pero baka pwede niyo po akong tulungan kung paano kami makakarating doon. Sabay abot ko ng papel na sinulatan ko ng address ng ospital. Medyo malayo pa itong address pero maaari lamang kayong makarating doon kung sasakay kayo ng taxi o kaya ay grab. Sandali, may sapat ka bang pera? Inalabas ko naman ang dala kong barya at ilang tig-20 at 50 pera na nasa aking maliit na bag. Oo, sa dami nito, kayang-kaya kong bayaran. Napapailing lang si kuyang konduktor. Sige, umupo muna kayo at tatapusin ko lang mga pasahero na may ibabang lahat ng gamit nila. Saka ko kayo ibubuk ng grab para alam na natin kung magkano ang babayaran nyo. Salamat po, kuya. Karga-karga ko si Gio habang nasa loob ng baby carrier bag na pagmamay-ari din ng ate niya. Bigay ito ni Martin noon kaya alam kong mamahalin at matibay. Saka hinila si Gia at umupo sa mga upuan na sinasabi ni kuya. Matapos ang 20 minuto ay may humintong itim na kotse malapit sa bus at kinausap ito ni kuya. Saka kami tinawag na mag-anak. Ayan na, 450 ang babayaran mo sa kanya pagkadating niyo sa lugar. Mag-iingat kayo. Sir, kayo na ho ang bahala sa kanila. Habilin pa nito sa driver ng sasakyan namin. Salamat po. Sadyang may mabubuti talagang tao. Napakaswerte ko pa din at napapaligiran ako ng mabubuting tao. Walang anuman. Sagot niya. Naginawaan ng mga anak ko pagkasakay namin sa kotse, kaya nakatulog ka agad ang mga ito. Mr. Driver, gusto niyo na lang po ako pagkarating natin. Iidlip lang po ako. Sige ma'am, medyo malayo pa naman po tayo. Ipinikit ko ang mga mata upang ikalma lamang ang sarili. Hindi naman ako matutulog talaga. Kailangan ko lang mag-ipon ng lakas ng loob upang harapin muli si Caleb. At sana yung wala na siyang galit sa akin sa ginawa kong pangiiwan sa kanya noon. Ma'am, dumating na po tayo. Mom, wake up. Boses ni Jaya na may kasama pang kurot sa pisngi. Mom! Sabay halik naman ni Gio. Nadidinig ko naman sila pero parang napasarap ako ng tulog. Malamig kasi ang air conditioning ng kotse ni Mr. Driver kaya natuluyan ako makatulog ng mahimbing. At marahil dala na rin ng maaga namin pag-alis kanina. Dumating na po ba tayo? Tanong ko.
Tila tinubuan yata ako ng kaba sa dibdib ngayong nasa ospital na kami. Ma'am, your saliva was dripping earlier. Humahagikik na sabi nitong si Jaya. Medyo naglo-loading na naman sa akin ang sinabi nito. At nang mapagtanto ko'y pinunasan agad ng aking kamay ang bibig at baka may laway pang natira. Pasensya na po Mr. Driver. How much nga po? O diba? Hindi porket probinsyana kami, walang alam sa spoken ng dollar na yan. 450 po. Sagot nito.